Nakakain ka na ba ng palitaw sa latik? O di kaya naman nakapagluto ka na ba ng palitaw sa latik? Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw mga kawaray ay ibabahagi ko sa inyo ang merienda at pwedeng-pwede nyong pang negosyo. Alam kong magugustuhan ito ng inyong mga customer at talaga namang kapag matikman nila itong ating palitaw sa latik, talaga namang babalik at babalikan kayo. Ngayon mga kawaray, simulan na natin ang ating ingredients para dito sa ating palitaw sa latik. Para masarap ay maglalagay tayo ng langka. So itong langka na ito ay nabili ko lang ng 30 pesos. At talaga namang hinog na hinog dapat ang ilagay natin para nandun talaga ang bango at ang sarap ng ating langka. At para pasarapin pa ang ating palitaw sa latik ay maglalagay tayo ng hinog na saba. Hiwain lang po natin ito ng maliliit. At dito nga mga kawaray, hindi lang saba at langka ang ilalagay natin dito. Syempre, maglalagay din tayo ng ating buko. Diba? Lalo nating itong ating palitaw sa latik. At dito nga mga kawaray, ay gagamit tayo ng ating glutinous rice flour. 1 kilo para marami na. At alam ko naman na marami ang bibili nito. At ngayon ay lalagay ako ng white sugar. 3 teaspoon para may lasa po itong ating palitaw. At maglalagay din po tayo ng water. Paunti-unti lang po ang paglagay natin. At dito nga po ay naglagay ako ng 3 cups. Pasensya na kayo mga kawaray dahil kinamay ko ito. At huwag kayong mag-alala, malinis naman po itong aking kamay. At hindi po talaga ako komportable kapag maglagay pa ako ng ating gloves. At dito nga hinati ko. Pagkahati ko sa dalawa ay yung isa, ay nilagyan ko ng flavor, which is yung ating ubi flavor. Ganito mga kawaray ang tamang consistency nitong ating palitaw. Dapat hindi siya basa at dapat ay parang dough siya para mabilog natin ito at hindi dumikit sa ating mga palad. So ganyan lang mga kawaray, pabilog po natin itong gagawin para mamaya bago natin isa lang ay ipaplat natin. At nga pala mga kawaray, kung kayo ay first time pa lang nagagawa nito, kailangan mayroon kayong panukat para pantay-pantay o magkasing laki ang inyong palitaw. Sa akin kasi mga kawaray ay tansyado ko na dahil matagal na nga rin po akong nagluluto nito, kaya tansyado ko na ang sukat niya. Pero kapag baguhan lang kayo at first time lang kayong magluto nito, I suggest na gumamit kayo ng panukat, which is yung ating tables. At dahil nga po tapos ko ng bilugin lahat, ngayon ay magpapainit na tayo ng ating tubig sa ating kaldero. At dahil nga kapag kumulo na, ilalagay na po natin itong ating ginawang palitaw. At dito nga sa Davao, wala po talagang piniga na gata. Kaya naman mano-mano natin gagawin ito. Bumili nga po ako ng 3 buko at tinanggalan ko po, kinuha ko po ang kanyang kakang gata. Wala pong tubig yun mga kawaray ha, kailangan purong gata po ang gagawin nating latik. So ganyan mga kawaray, habang ako'y nagpapakulo ng tubig, gumagawa din po ako ng latik. At dahil kumulo na ang tubig, ngayon naman ay isasalang ko muna ang ating ubi flavor. So mga kawaray, dahil nasalang ko na at nakikita nyo na lumilitaw na po ito, diba napakabilis lang lutuin itong ating palitaw. Once na lumitaw na, ang ibig sabihin lang nito mga kawaray ay at para hindi na kayo mahirapan pa, gamitin nyo po ang nabibili na nasa pouch na gata. Or kung hindi at malapit na naman kayo sa bilihan ng mga buko, may alam ko naman na mayroong nagpipiga o magpapapiga kayo. Pero bantayan nyo mga kawaray ha, kailangan hindi hahaluan ng tubig dahil kapag mahaluan ng tubig ito ay walang latik na makukuha sa ating gata. Kaya naman dapat ay purong gata ang ating gagawing latik. Dahil nga order na nga po itong ating palitaw sa latik, kaya naman dinagdagan ko na pangkain din namin ni Ate Inday. At pagkatapos kong lutuin ang ating ubi flavor na palitaw, ngayon naman yung wala siyang flavor, yung plain lang. Masarap din to mga kawaray. Kung sakaling wala kayong glutinous rice flour na mabibilan sa inyo, lalo na sa mga probinsya, pwede po kayong magpagiling ng malagkit na bigas. At ito na, tapos na nga po nating lutuin ang ating palitaw. Ngayon naman po ay magpapakulo na tayo nitong ating pangalawang gata. So mga kawaray, itong ating pangalawang gata ay gumamit lang ako ng 4 cups. At kung gamit nyo nga po ay purong gata, ang gagawin nyo po,
2 cups ng purong gata. Ngayon ay hahaluan nyo ng 2 cups din pong tubig. At ilagay na nga po natin ang ating mga sahog, ang ating buko, at ang ating saging, at ang ating langka. At ngayon naman ay ilalagay na rin po natin dito ang ating asukal. Dito ay dapat ang gamitin yung asukal ay muscovado sugar or brown sugar. At dito nga ay naglagay ako ng kalahating kilo. Tamang-tama lang po ang lasa nito at ang tamis. At para mag-balance ang lasa nito ay maglagay po kayo ng konting asin. At eto na mga kawaray, kapag kumulo na ito, ngayon naman ay ilagay nyo na rin ang inyong nilutong palitaw. So ganyan lang mga kawaray, napakabilis ang ating pagluto ng ating palitaw sa latik. At ngayon na nga po ay ilalagay ko na ang ating nilutong latik at magtitira lang po ako ng konti para pang toppings. Huwag kayong mag-alala mga kawaray kapag napapansin nyo na marami pong sabaw. Ito po ay lalapot kapag ito ay lumamig na. At talaga namang mas masarap ang ating sabaw ng ating palitaw sa latik. So ayan, nilalagay na po natin ito sa ating mga lagayan. Kung sakali nga pong paninda nyo po ito at ipapa-order nyo po isa-isa, gumamit po kayo ng tab. I suggest yung 500 ml. At pwede nyo po itong ibenta ng 100 pesos. Dahil naman napakasarap nito mga kawaray, kaya naman alam ko na marami pong magkakagusto at talaga naman pag matikman nila ito mga kawaray ay uulit at uulit-ulitin po nilang mag-order sa inyo. At dahil nga pa-order ko po ito, at pero gusto ko talaga itong ating palitaw sa latik, kaya naman nagtira ako ng konti. At ito na nga, tinikman na natin. Sobrang sarap, konti lang ang natira. At hanggang dito na lang mga kawaray. Kung nagustuhan nyo po ang aking video ngayon, please subscribe. At syempre, kung gusto nyo magpa-shoutout, ay mag-comment lang po kayo at babasahin ko po ito at isa-shoutout po natin ang inyong mga mahal sa buhay. Baka sakaling nakikinig sila or nanunood sila dito sa aking YouTube channel. Thank you sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta nyo at palaging panonood nyo sa aking YouTube channel. At isusunod na po natin ang lahat ng mga gustong magpa-shoutout. Salamat po sa inyong lahat mga kawaray. Unahin po natin i-shoutout si User J. Ang sabi niya, wow, may bago naman akong nalalaman sa pagluto ng malagkit. Thank you sa pag-share, madam. Wow, shoutout po sa inyo ma'am. No bake macaron, madiscarding waray. Ilang cups po ang macaron at ang inilagay niyo sa tab at magkano po ang pricing po. Ayan, shoutout sa inyo ma'am Angeline Corion. Shoutout po natin si Celia Lordincia. Ang sabi niya, shoutout po from Oriental Mindoro. Ayan, shoutout po sa inyo ma'am Celia Lordincia. Shoutout po natin si Cora Sonshon. Ang sabi niya, for darker or golden brown ang caramel use brown sugar. Pwede po kayong gumamit ma'am ng white at mas maganda po yun at clear po ang kanyang
sugar ang kanyang caramel. Shoutout po sa inyo, Ma'am Cora. Shoutout din po natin si Marion Fan Gonilo. Ang sabi niya, ano po ang size ng plastic cup? Shoutout din po natin si Evangeline de Los Santos. Wow, yummy! Karuyag ko din yan, kutsenta mo kawaray. Iba talaga ang waray, madiskarte talaga. Ano good iton kon, masipag na waray, madiskarte pa. Yan, shoutout po sa inyo, Ma'am Evangeline de Los Santos. Shoutout po sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood ngayon at patuloy na nagko-comment sa aking YouTube channel. Shoutout din po natin si Marion Fangolino. Thank you po sa pag-comment nyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Ma'am Charis Galingan. Ang sabi niya, thank you for using our photo as your thumbnail. Thank you po, Ma'am. Shoutout din po natin si Z. I love music, Coracha, happy fiesta. Try ko din magluto niyan. Kulay pa lang, mukhang masarap na. Napakasarap po kasi ng ating ginawang kakanin, Ma'am, at nagustuhan ko po ang inyong photo. Thank you po. Thank you po. At syempre, shout out din po natin ulit si Ma'am Charis Galingan at magpapasalamat po tayo sa kanya dahil sa kanyang photo na napakaganda at very presentable sa ating mga viewers. Shoutout din po natin si Emily Paikana. Maraming salamat po sa pag-share ng inyong kaalaman sa pagluluto. God bless po, Madam Hasmin Cabigues. Thank you po. Thank you po sa inyo. Shoutout din natin si Dayan Cagayan. Wow, ang sarap naman. Ulit po natin, i-shoutout natin si Ma'am Emily Paikana. Thank you po sa walang sawang panonood niyo po sa aking YouTube channel, si Dayan Cagayan. Dayan Cagayan. Ayan, baka taga Cagayan siya. Shoutout po sa inyo, Ma'am. At syempre, shoutout din po natin si Vina Joy. Vina Joy. Ang sabi niyo, wow, ang sarap naman yan, Madam. Pero yung boses parang hindi maintindihan po. Thank you for sharing recipe po watching from Dubai. Ayan, lutuin nyo na po ito. Talaga namang magugustuhan po ito ng inyong mga customer. At kakaiba po ang ating kakanin na niluto ngayon. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang panonood at pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Din ko pong i-shout out si Ma'am Emily Paikana. Wow, ang sarap naman yan. I-try ko po yan. Salamat sa pag-share, Madam. Thank you po. Thank you po sa walang sawang panood niyo po at pag-comment niyo sa aking YouTube channel. At i-shoutout din po natin si Dayan Cagayan. Wow, ang sarap. Paulit-ulit po siya nagko-comment. Shoutout po natin si Pink Queen Minari. Ang sabi niya, cute ng anak mo, supportive sa'yo. Opo, very supportive po. Thank you po. At i-shoutout din po natin si Rita Lubigan. Ang sabi niya, wow, ang sarap naman yan, Madam. Pwede ba yan sa molder ng puto? Yes, Ma'am. Pwede po ito. At i-shoutout din po natin si Ma'am Lily Marmol na walang sawang nanunood at palagi po talaga itong nagko-comment sa ating YouTube channel. Thank you po, Ma'am Lily Marmol. Shoutout po sa inyo at sa family nyo. Ang sabi niya, happy morning po, Miss Jazz. Wow, napakasarap naman, lalo na akong matikman. Thank you for sharing sa recipe yung kakanin. Thank you, madiscarding waray. Thank you ulit, Ma'am Lily Marmol, na talaga naman lahat ng mga videos ko ay nandun po kayo nag-comment sa akin. Thank you at hanggang dito na lang mga kawaray. Sana ay nagustuhan niyo po ang ating recipe ngayon. Thank you and God bless po sa ating lahat.